sa Pinoy version, sabi dito, sa simula, nandun na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ng Diyos. Unang 1:1 Pinoy version. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa salita na nagbibigay buhay. Na nandito na simula pa ng una, narinig namin ito at nakita ng sarili namin mga mata. Natignan namin itong mabuti at nahawakan. Tinutukoy dito sa mga talatang ito na ang Panginoong Jesus ay ang salita na kasama ng Diyos sa simula pa lamang. Si Jesus ay naging salita. The Word is Jesus. The Word became audible. Narinig daw nila di ba? Tapos the Word is visible. Nakita nila and tangible. Nakasalimuhan nila. The Word became human. Became a person. And became Jesus. Ipinadala siya ng Ama sa tamang panahon. Siya ay naging tao kasamang ng buhay ng mga tao. Jesus is the living Word. Yan po ang title ng ating mensaheng pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos, our Most High God, salamat po for your goodness. Salamat po na ikaw ay buhay. Patuloy kang nagpapakilala sa pamamagitan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan din ng Banal na Espiritu. Ama, ipaunawa niyo po sa amin at ipaliwanag kung ano na po ba ang ibig sabihin na si Jesus ay living Word. Lead us, teach us, enlighten us, and empower us to understand higher. As we listen and study your word, Panginoon, kayo po ang mangusap sa bawat sabusa. Nawa ang aming pag-aaral na ito ay patuloy na magbigay ng pagsamba, mataas na uri ng pagsamba sa iyo, Panginoon. In Jesus' name we pray. With thanksgiving. Amen. Amen. Alam niyo po, ang Bible po ay may dalawang kombinasyon yan. The Bible is a combination of the written word. Ang written word ay yung Old Testament. Yan po yung Jewish Scriptures. At ang Jewish Scriptures, naglalaman niya ng mga law at prophets at mga writings pa ng mga teachers. At ang isa pang bahagi ng Biblia ay ang New Testament o ang Christian Scriptures. Christian Scriptures ay nagsasabi yan tungkol sa birth, ministry, death, and resurrection of Jesus. Diyan natin makikita lahat yan sa Christian Scriptures. However, the living Word, who is Jesus, is more important than the written Word. Kasi, di ba narinig natin kung minsan kahit na yung David sa Old Testament, lagi yung pinuhog ng Scriptures, written. Even Jesus is quoting from the Scriptures, written, the Old Testament. Sabi po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God. John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. And all the truth of God comes down to us.
Anong katotohanan dito? Sinasabi dito very clearly that the written word is more of Jesus. Kasi yung word dati na hindi natin nakasama ay kasama na ng Diyos Ama. At ang word ay naging tao, si Jesus Christ. And Jesus carries with him all the truth about God, because Jesus is the image of the invisible God. Alam mo natin. So the word is equal to Jesus. So kung i-substitute natin si Jesus dito sa word, makikita natin in another angle. For example, in the beginning, replacing the word as Jesus, in the beginning was Jesus. And Jesus was God. And Jesus was true God. Jesus became flesh and made his dwelling among us. And all the truth of God come down. So, si Jesus, ang living word, malinaw na malinaw na si Jesus ang living word. Jesus is above and beyond the written scriptures. Kasi lahat ng gustong ipaalam, ipaunawa ng Ama sa langit ay inilagay na sa pagkatao. Si Jesus din ay ipinadala sa atin upang makilala natin ang totoo at nang lubusan ng Ama, our most high God. So, Jesus is above and beyond the written scriptures. Jesus is God's living and active word. Jesus is God's living and active word that brings life. Bakit pinanggit natin dito written scriptures? Sabi dito, di ba, above and beyond written scriptures? Kasi yung mga panahon ng Old Testament, ang mga Israelites ay sa pinakamahabang panahon, mga Israelites, ang kanilang pinipilalang pagpapahayag ng Diyos sa kanila ay yung kanilang scriptures. At lahat ng sinulat nila, ang kanilang mga tradisyon, ang kanilang mga kaugalian, ang kanilang mga kautusan, yun sa kanila ang ibig sabihin ng Diyos. Yun ang Diyos nila, ang scriptures. Pero ipinadala ng Diyos ang living word to be compared with the written word that Israel made as an idol. Actually, an idol nila yung written word. Diba? Lagi nilang bumabalik sila sa written scriptures about God. But then, God, our Most High God, pinadala si Jesus na siya ang naging living word. So lahat ng mga sinasabi ng Panginoong Yesus sa New Testament is a living word. So many people reject the living word over the written word. Bakit? Maraming tumanggi kay Jesus sapagkat ang loyalty nila ay nasa written word. Lalong-lalo na ng mga panahon ng nandun talaga ang loyalty nila. Wala kay Jesus Christ. Wala sa living word na si Jesus Christ. Tumanggi sila dahil maraming sinabi si Jesus na hindi sang-ayon sa kanilang kaugalian at pananampalataya ayon sa written word. So more on written word talaga ang mga panahon nila. Sabi sa John chapter 5 verse 39 to 40, you search the scriptures because you think you will find eternal life in them. The scriptures tell about me, but you refuse to come to me for eternal life. Sabi ng Panginoon, tinuturo nga sa inyo ng scripture nyo napaparating ako. Ako ang Messiah sa Panginoong Yesus.
Pero nung nandito na ako, ayaw niyo pupunta sa akin. Nananatili kayo yung scriptures. So the Jews chose the written word over Jesus, the living word. Actually, Jesus is the word of life. Si Jesus talaga yan. Kung titignan natin sa Pinoy version, mas maunawaan siguro natin, pinag-aaralan ninyo ang scriptures kasi iniisip ninyo, makikita nyo doon ang buhay na walang hanggan. Ako mismo, tinutukoy ng scriptures, pero ayaw ninyong lumapit sa akin para magkaroon tayo ng buhay. Sinasabi ni Jesus sa kanilang pag-aaral ng scriptures, hindi naging ganap o abundant ang buhay nila. Kasi sabi dito, pero ayaw ninyong lumapit sa akin para magkaroon kayo ng buhay. So, ibig sabihin, sabi ng Panginoon, hindi naman talaga kayo nagkaroon ng buhay sabi ng word. Pero sinasabi ni Jesus, di ba, I come to give you life, ang abundant life. Yan ang sinasabi ni Jesus, who is the living word. Actually, na kay Jesus ang spiritual life. Wala sa written word. The word of God is, according to Hebrews 4:12, for the word of God is alive and active. So the word of God is living and active. Buhay. Buhay ang salita ng Diyos. The word of God is the sustainer of our spiritual life. Kung nagbibigay sa atin ng continuous growth. Diba? Yung word of God, patuloy yan ang papalago sa atin. Pero the written word, yung mga nakasulat na carved in stone, panahon ni Moses, na carved in stone ang 10 commandments, o kaya nakasulat sa mga papel, o sa mga papyrus na tinatawag, inactive and dead. The written word condemns. Parang nakalagay sa written word o sa Old Testament palay condemnation, palay punishment. Ang written word ay stagnant, hindi nagtutuloy, hindi nagbabago. John chapter 14 verses 25 to 26. All this I have spoken while still with you. Panginoon nagsasalita dito, Panginoon. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. This means our spiritual life cannot be confined in the written word alone. Kasi sabi dito, ipapadala ang Holy Spirit. Noong umalis ang Panginoong Jesus sa lupa, iniwan niya ang Holy Spirit. Meaning, the written word, nandun niya, tapos na, ang Old Testament, sarado na, ang New Testament, sarado na rin, pero iniwan ang Holy Spirit, ibig sabihin, meron pa rin message. Ang Diyos sa atin na living word, whom is the Lord Jesus Christ, or the Holy Spirit. Makikita natin mamaya na ang Panginoong Jesus at ang Holy Spirit is one and the same. So kailangan natin ng living word. Hindi dapat tayo natatapos sa written word. Tuloy-tuloy ang growth ng Christian kasi nandiyan ng Holy Spirit. The Holy Spirit is our teacher, sabi dyan, and our reminder of everything Jesus said and taught while He was here. He will teach us all things. Continuous teaching and learning can be experienced with the Holy Spirit. 2 Corinthians chapter 3 verses 17 and 18.
Now, the Lord is the Spirit, ito yung sinasabi ko kanina. And where the Spirit of the Lord, there is freedom. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed in His image of ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Makikita ninyo sa Scripture o sa New Testament, nag-interchange siya Holy Spirit and Jesus. Because they are the same. Our spiritual life is in Jesus. Our spiritual life is in the Holy Spirit. The living Word will transform us to become more like Jesus. Our spiritual life is in the living Word. Number 4, believers are to interact with the living Word. Meron tayong example dito kung bakit kailangan natin mag-interact with the living Word. Acts chapter 6, verses 6 to 10. Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them. So they passed by Mysia and went down to Troas. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia, standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel. So kung susundin lang natin yung living word na sinasabi, preach the word. Diba? Pero dito, pinigilan sila ng Holy Spirit sa lugar na pupuntahan nila. So hindi ibig sabihin, pag sinabing preach the word, preach ka na lang saan, kahit kailan. Kailangan mayroong interaction with the Holy Spirit. Pag sinabi ng Holy Spirit, huwag ka muna mag-preach dyan, bukas ka lang. Sa ganitong oras, we have to listen to the prompting of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is the living word. Active siya. Kailangan tayo mag-interact sa prompting ng Holy Spirit. Pag sinabi ng Holy Spirit, oy, huwag ka dyan mag-preach. Delikado ang buhay mo dyan. Ang buhay mo ay mas mahalaga kaysa mag-preach ka sa lugar na di mo kalulipan, di mo ka mag-preach. Ganun ang nangyari kina Paul. So Paul themselves was living according to the guidance of God. So hindi dapat nabubuhay lang sa written word, meron tayong living word na dapat pinakikinggan. So believers are to interact with the living word. Follow the prompting of the living word. Follow instruction. Nag-i-instruct ang Holy Spirit sa atin, lalo na kapag tayo ay napakalapit sa Kanya. Pag malapit tayo sa Holy Spirit, nadidinig natin ang very small audible voice. So dapat makikinig tayo. Ang sabi ng living word na preach, pero consult the living word kung saan ka mag-preach, kung kailan ka mag-preach, at kung sino sasama mo sa pag-preach, o mag-preach ka kung isa. So, yun lang ang kailangan natin maging guide. Na hindi lahat written word, kailangan natin. John 6:13. But when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come.
So the Holy Spirit is the Spirit of truth. So kung kailangan ng katotohanan sa Holy Spirit talaga, He will guide you into all the truth. At napaka-loyal niya sa Diyos naman at sa Panginoong Jesus. Kasi sabi, isasabihin niya lang kung ano yung kanya. Hindi siya nagdadal. Even He would reveal the future to warn us, to warn you, or to prepare para sa mga kaharapin natin. So follow the prompting of the living word and follow instructions. Follow the guidance of the living word and see things that are good. So kung may mga bagay kayo hindi nyo alam, nakulong tayo, hindi natin alam. Consult the living word. Number 5. The living word sets people. Romans chapter 7, verse 6. Magandang balita. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanan dahil makalimutan. Kaya tayo ay naglilingkod sa Diyos hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Kristo. So hindi sa Old Testament o Jesus Scriptures. Malaya na tayo sa kautusan. At makikita natin dito, malaya na rin tayo maglilingkod. Ang paglilingkod ay isang kalayaan. So the living word sets people free because Jesus, the Holy Spirit, set us free from the law. According to sa binasa natin, the living word sets us free to serve God, to serve His people. So even serving God is freedom. Ang ibang tao, minsan, nag-isip kung dapat nga bang gawin ang tulad ng halimbawa, the living word sets us free to love, di ba? To be loving, and also to be open enough to accept love. So the living word sets us free to love para madali din. Mahalin mo kapwa mo, para madali ko. Minsan. At maging loving, free to maging loving, and also be open enough to accept that. Sabi ko nga, ibang tao ayaw mag-accept ng love. Parang gusto niya, siya lang yung maglalap, ayaw niya, siya yung pinaglalap. Pero gano'n eh. Dahil sa pride. Sinasabi niya sa sarili niya, I can do it alone. Na kailangan anuhin yung mahalin. I can manage myself. Ayaw ko na pagkakalo. May mga tao ayaw mahalin sila. No? Pero it's our freedom to accept love. Diba? Siguro marami naman sa atin want to accept love. Pero meron mga ilang nila. Mataas ang pride na ayaw mag-accept. The living word equals the living word sets people free. The living word sets people free into Jesus. Ang nga ba yung Jesusness? Konting review naman dyan. Ang Jesusness daw equals freedom. Jesusness equals rest, peace, goodness, mercy. So kaya Jesusness daw, actually, Jesusness is
to become more loving, to become more forgiving, and accepting. So, the living word sets people free into Jesus. So, yung pagpapractice natin, yung pag-apply natin ng Jesus, that is actually free. Ano? How do we develop a living interaction with the living word? Kailangan natin yan eh, magkaroon tayo ng living interaction. Para katulad kanina, si Paul, nagkaroon ng living interaction para malaman niya kung ano yung gusto ng Holy Spirit na gawin nila. Tayo ganun din. Kailangan natin i-develop yun sa sarili natin. Kung paano tayo mamumuhay with interaction, with the living word, with the Lord Jesus, with the Holy Spirit. Ano kaya ang una? Siyempre una, pray. Ang prayer dapat ay personal. Pwede rin group, pero mas mahalaga yung personal. Bakit? Personal at private. Bakit? Sabi sa Matthew 6, sabi ng Panginoong Jesus, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. So ang Panginoong Jesus na mismo ang nag-encourage sa atin na we have to pray personally and in private or in secret place, be alone with God. So isa yan sa foundation o unang-unang kailangan para ma-develop natin yung living interaction with the living word. Paano ba? Para kailangan natin personal meditation. Kailangan natin yan. Personal meditation includes personal Bible study. Meron tayong mga group Bible study, online Bible study, classroom Bible study. Pero ito ang sinasabi natin dito, personal na Bible study para magkaroon ng personal meditation. Ano ba? Personal reflection na gagawa din yan sa personal Bible study. Ano ba? Study of Jesus's teachings. Ang Jesus study o Bible study ay pwede sa group, pwede rin sa classroom setup, pwede rin online. So kailangan natin na Jesus study o Bible study with the group. Okay yung personal, pero napakahalaga din ng legal. Bakit mahalaga ang legal? Kasi iba-iba tayo na tatlong isip eh. Mali-learn natin yung alam ng iba at yung alam mo mali-learn naman ng iba. So nagsisharing tayo na kaalaman ko sa Diyos. Ano ba ang kailangan para ma-develop ang living interaction with the living word? Interaction with spirit-filled person. Not necessarily yung spirit-filled person yung pastor lang, o yung teacher lang, o yung Bible study lang. No, pwedeng ang spirit-filled person na makakasalamuha ko, na makakatulong sa'yo, ay yung mga experience na sa buhay. Meaning, marami nang nadaanan sa buhay. Ang mga taong marami nang dinaanan sa buhay ay wise na. So, sa pag-share nila ng kanilang experience, makakagain ka ng mga learnings. Or they could be elderly persons.
not necessarily pastors. Ano ba? Dapat merong obedient action. Bakit kailangan obedient action? Kasi, basa ka man ng basa, aral ka na ng aral, oo ka ng oo, hindi mo masinusunod, wala. So, kung inaral mo, natutunan mo obey, dapat obey, as being prompted by the Holy Spirit. For sure, kapag nag-aaral tayo, nag-learn tayo from each other, meron dyan parang sinasabi, lessons learned. Kasama dyan yung obey kung ano yung na-learn. So, kailangan may obedient action, huwag baliwalain ang mga natutunan. Huwag baliwalain yung mga bagay na bigla nang bumulaga sa iyo na akto pala yun. So, dapat obey. No? Ano ba ang kailangan? Dapat meron tayong sensitive openness. Ano yung sensitive openness? Sensitive openness means pag binarinig ka ng bagong idea na kakaiba, ayaw mo na kaagad. Dapat aralin. O kaya, meron kang hindi maintindihan, no split. No? Yung mga ibang tao nga sinasabi, hindi ko maintindihan, kaya mali yan. Hindi ko maintindihan, mali yan. Ganun na kaagad, judgmental. So dapat keep ourselves an open mind sa mga bagay, lalo-lalo na sa mga bagong ideas o bagong teaching o kahit na kung bago, but then we have to aralin o scrutinize o no? So ito yung mga bagay na kailangan natin para ma-develop yung ating interaction with the Lord. At least meron tayo ito. At meron yan tatlong dati, hindi nyo lang nakikita, yung sabihin mo lang. Example lang yan. O panghimagas mo. So ano pa ang kailangan natin gawin para lalo ma-develop yung ating pag-aaral o pakikinig sa living word, meaning from Jesus' teachings and from the Holy Spirit. Number 7, filter everything you read or hear through the living. Ang ibig sabihin ng filter, kung binabasa ka, at binaread ka, ang tanongin mo agad, turo ba ng Panginoon? Galing ba ito sa banal ng Espiritu? Dapat may filtering system tayo. Meron tayong tinatawag sa day by day na Jesus Spirit. Gamitin natin yun. So filter, ano ang filterin? Filter the written word. Ano ba yung mga written words? Sabi natin kanina, filter the Jewish scriptures. Pag nagbasa ka ng Old Testament Jewish scriptures, i-filter mo. I-filter natin kung pasado ba sa way of Jesus. Filter also the New Testament or the Christian scriptures. Kasi marami din nagsulat sa New Testament. Pero yung mga katuruan lang na tinuro ng Panginoong Jesus at tungkol sa Panginoong Jesus ang mas kailangan. Ano pa? Ang i-filter? Filter also the post-New Testament Christian doctrines and practices. Alam niyo po, nung masara na ang New Testament, marami pang mga tao, mga religious leaders o religious writers na nagsulat pa ng mga doktrina at ng kanilang mga practices na mga binabasa ninyo o nabasa ninyo. So kailangan nyo din yung filter.
kung hindi papasa sa filter, itakay na lang, ilagay sa bahon o gawing reference na. So, marami yan eh. May mga nagsulat pa dyan ng addendum, ng mga practices, sinusulat. So, lahat ng ito dapat i-filter through the living word who is Jesus. Ngayon, kung meron mang spiritual revelation sa inyo na talaga yun, sa inyo lang. Kasi ang Holy Spirit, kapag nakikita ko talaga na, magre-reveal yan sa'yo eh. No? Pero, yung revelation na yun, talagang para sa iyo. Ano ibig ko sabihin? The spiritual revelations of the living word is mostly for your personal application. So kung may revelation din, hindi talaga yun ang pinili nyo. Pero, do not impose. No? Minsan kasi, may mga tao mapilit, sabi mo, ganito. So, ganito na ito. Which is, hindi ka kasi personal na eh. Yung revelation sa'yo lang yun. Yung revelation sa kayo. Kung tayo mag-expose. So, Jesus, the living word, is the supreme word of all spiritual and moral matters. Kung meron na hindi pagkakasundo sa mga kasulatan, si Jesus pa rin yung supreme word. Siya pa rin yung authority sa lahat ng mga spiritual things and moral matters. So, lahat talaga dapat i-filter natin through the Jesus filter. Jesus, the living word, must prevail over its body. Siguro sa ating pag-aaral ngayon, tinulungan tayo ng Holy Spirit and believe maunawaan ng lubusan. Kung bakit nga ba ang Panginoong Jesus is the living and the Holy Spirit is the maraming salamat sa Diyos sa Kanya. Let us pray. Ama, ang Most High God, salamat sa pagpapaunawa, sa pagpapaliwanag sa amin kung ano ang kahulugan na ang Panginoong Jesus ay ang Panginoong Jesus at ang Espiritu Banal, ang tunay na gabay, tagapagtulong namin para sa paglago sa pag-isip. Help us to develop a life that is interactive with the Holy Spirit and Jesus. Lead us to listen and obey your teachings, including those that are given personally by the Holy Spirit. As we seek you, as we look into you every day. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pagpapaliwan. Pagbibigay mo sa amin ng paliwanagan namin ng mga salamat. Enlighten us and empower us in Jesus' mighty name.
with thanksgiving.